Magandang tanghali, Malacanang Press Corps. Problema sa kuryente sa Siquijor at Tacloban, tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Galit at dismayado ang ating Pangulo sa kondisyon po ng Siquijor. Hindi na po kasi biro ang sitwasyon sa Siquijor. Araw-araw may mga brownout at tumatagal ng higit sa 5 oras. Dahil sa kakulangan sa kuryente, hindi makapasok sa paaralan ang mga kabataan. Hindi makapagtrabaho ang ating mga kababayan. Baksak din ang kabuhayan at napapahamak ang kalusugan ng mga pasyente sa mga health facilities. Problema na rin ang supply ng tubig. Dapat managot ang mga nagpabaya, kaya umabot tayo sa sitwasyon na ito. Ang sabi, dulot ito ng kakulangan sa power supply at lumang power facilities. Kulang din ang pondo upang bumili ng spare parts at ayusin ang sirang generators. Hindi katanggap-tanggap sa Pangulo ang mga dahilang ito. Kaya't agad pong naglabas ng direktiba ang Pangulo para tugunan ang problemang ito. Una, inutos niya ang immediate deployment ng karagdagang generator sets. Parating na ang 1 2 megawatt modular genset bunga ng koordinasyon sa pagitan ng National Electrification Administration o NEA at Palawan Electric Cooperative o PALECO. Parating din ang isa pang rental genset mula sa Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Target po ng mga ito na mabawasan ang brownout habang inaayos pa ang mga planta. Pangalawa, inatasan niya ni Pangulo ang NEA na pamunuan ng crisis response, kasama dito ang technical support at araw-araw na koordinasyon sa LGU at sa power distributors. Pangatlo, ipinag-utos ng Pangulo ang full legal review at audit ng kasunduan sa pagitan ng SIPCOR at Province of Siquijor Electric Cooperative o Prosielco. Layunin nitong alamin ang naging pagkukulang at pananagutin ang dapat managot at tiyakin na hindi na ito mauulit. Bukod sa agarang aksyon, inutusan rin ng Pangulo ang Department of Energy at NEA na bumalangkas ng pangmatagalang energy plan para sa Siquijor na dapat po ay matatag, maaasahan at sapat ang serbisyo. May inalatag ding 6-month timeline ang Pangulo. Ito po ang tinatawag niyang short-term solution period kung saan gagamitin ang mga genset para matiyak ang tuloy-tuloy na supply habang pinaplano ang pangmatagalang solusyon. Sa loob ng 6 na buwan, dapat nang mailatag at maipatupad ang permanenteng sistema para sa kuryente sa Siquijor. Kasama rito ang pag-ayos ng mga planta, transmission lines, fuel logistics at technical standards. At malinaw po ang babala ng Pangulo. SIPCOR has to live up to its commitments. Kung hindi nila magawa, hindi pwedeng maibigay. We are losing the opportunity to grow Siquijor. Dahil napakalaking problema ang dinadanas ng ating mga kababayan dito sa Siquijor dahil nga sa kakulangan ng pag-provide ng kuryente, at least in the short term. In the short term, nagpapunta tayo rito ng mga genset. The gensets are arriving tonight and tomorrow. So, pagka naikabit na yon at mapaandar na yon, kompleto na ang supply. We have given ourselves a deadline of 6 months for this short-term solution. 6 months from now, we do not have to resort to the emergency gensets. We will be talking very seriously with SIPCOR to make sure that they, as I said, live up to their commitments at maibalik natin sa tamang sistema ang pag-provide ng kuryente dito sa Siquijor. Ayon din sa Pangulo, pinabilis ang aksyon sa San Juanico Bridge rehabilitation sa Tacloban naman. Tinignan ng Pangulo ang kalagayan ng San Juanico Bridge
Araw-araw po itong dinaraanan ng mga residente para makapasok sa trabaho, makakuha ng pagkain at makapunta sa ospital. Pinakinggan ng Pangulo ang mga residente. Ramdam niya ang pagkadismaya ng mga tao. Nakarating sa Pangulo ang pangamba at pagkadismaya ng mga residente sa mga lumalalang issue ng kaligtasan sa tulay. Kaya't agad na nagdeklara ng state of calamity ang Pangulo para mapabilis ang galaw ng mga ahensya at masigurong ligtas ang mga dumaraan sa tulay habang isinasagawa ang mga kinakailangang pagkukumpuni. Personal ding sinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Amandayehan Port sa Samar upang matugunan ang abalang dulot ng limitadong daloy ng San Juanico Bridge. Makikita niyo po ang pagbisita ng ating Pangulo sa nasabing port at siya po ay sinalubong ng ating mga kababayan. Iniutos ng Pangulo ang pagpatuloy ng clearing operations hanggang Oktubre at pagtatapos ng karagdagang RoRo ramps ngayon taon upang mas maraming truck at sasakyan ang makakasakay sa mga ferry. Kasama rin sa kanyang direktiba ang pagkabit ng navigator aids ngayong Hunyo, gaya ng mga ilaw, marker at buoy na magsisilbing gabay sa mga sasakyang pandagat upang masiguro ang ligtas na biyahe sa port area. Ang mga aksyong ito ay bahagi ng mas malawak na direktiba ng Pangulo sa pamahalaan, mabilis at epektibong trabaho para sa bansa at para sa taong bayan. Malinaw ang layunin ni Pangulong Marcos Jr. sa sitwasyon sa Siquijor at Tacloban. Maibalik ang kuryente at tubig, maayos ang tulay at higit sa lahat, maibalik ang tiwala ng taong bayan na ang gobyerno ay kumikilos at tumutupad. Handa na po akong sumagot sa inyong mga katanungan. Maraming salamat, Yuse Claire. First question, Leth Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, may we get the stand of the President on the proposal to extend the terms of office of barangay and Sangguniang Kabataan elections from 3 years to 6 years? Actually po, ang extension ng terms ay nasa pagdidiscuss pa po sa Kongreso at iginagalang naman po ng Pangulo ang legislative process. Pero nais din pong ipabatid ng Pangulo kung ano man ang pagbabago. Ito po ay dapat na naaayon sa adhikain na magkaroon ng mabuting local governance at pag-unlad ng komunidad. Pero sa ngayon po ay hindi po natin masasabi kung anong stance ng ating Pangulo. Kailangan po maibigay sa kanya muna ang kompletong detalye patungkol po dito. Ganon din po ba doon sa possibility ng postponement ng BSKE na dapat nakaschedule this December 2025 po? Tuloy po yan hanggat wala pong naibibigay na batas kung ito ay ika-cancel or ipapa-postpone. Maraming salamat, Leth. Next question, Eden Santos, Net 25. Good afternoon po, Yusek. Regarding po sa mataas na presyo ng baboy sa bansa, especially po yung farm gate na binabanggit ng mga hauler, 250 to 265 pesos daw po. Medyo hindi na nila kaya. Ang presyo po ng baboy sa palengke ay nasa 400, higit sa 400 pesos. Ano po ang direktiba ng Pangulo para po mapababa yung presyo ng baboy sa bansa? Lagi pong ninanais ng Pangulo na maibigay ang pinakamababang presyo sa mga pangunahing bilihin sa merkado. Ayon naman po sa kay Secretary Tio Laurel, ang pagtaas po sa ngayon ng presyo ng baboy, pero aalamin po natin muna rin ang detalye dito kung gaano nga ba tumaas nga ba o pareho lang. Pero ayon sa kanya, tumataas minsan ang presyo ng baboy dulot na rin po ng African swine fever. Pero dahil po diyan ay tumutugon po ang DA at mayroon pong programa tungkol sa hog repopulation program at ang pag-roll out po ng ASF vaccine. At ayon din po kay Secretary Tio Laurel,
Nag-allocate na po ang DA ng halagang 1.6 billion pesos para po makabili ng 13,000 finishers at 30,000 breeders to produce 1 million finishers while waiting for the ASF vaccine. Ilan lamang po ito sa kanilang magiging gawain para po maibsan po kung ano man po ang naranasang pagmahal ng presyo ng baboy sa kasalukuyan. Follow up lang po, ang sinasabi po nga dinadahilan nga daw po ng mga hog raiser at saka yun yung dinadahilan din ng DA, yung ASF. Ang sabi po ng mga hauler at saka yung mga mamimili, sila din naman po ay apektado ng African swine fever. So hindi po ba maaring makausap din ng ahensya, especially ng DA, ang mga hog raisers para po yung presyo tila hindi ata control po ng DA yung pagpipresyo po ng mga hog raisers sa farm gate price ng buhay na baboy? Katulad din po na sinabi ng ating Pangulo, hindi tayo basta-basta po magdidikta kung ito naman po ay makaka-apekto sa ibang mga stakeholders. Inaaral po ito para balanse po ang maging resulta, balanse sa consumer, balanse po rin sa mga hog raisers. Thank you po. Maraming salamat, Eden. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Doon po muna sa na-mention po nila na legal review nung sa agreement between SIPCOR and Procielco. Yung ano po yung magiging conditions po nung review? At saka mag-i-start po ba yun after nung 6 months na binigay ni Pangulo or before, kahit ngayon po mag-i-start na yung review? Ngayon po, pinapaumpisahan na po ang tungkol sa SICIHOR, sa SIPCOR. At meron na pong direktiba ang Pangulo at kung ano man po ang mangyayari po dito sa malalimang pag-iimbestiga, maaari pong magkaroon ng pag-cancel ng anumang kontrata. Pero depende po yan. Hindi ko po sinasabi na ito'y maaari mangyari. Depende pa po yan sa pag-iimbestiga kung ano po ang kalalabasan nun. Tapos magfa-follow up na lang rin po ako dun sa na-mention ni Pangulo kahapon yung regarding po sa luwa. Yung sa Bulacan naman po. Meron na pong update regarding po dun sa ano? Meron. At ito po ay dahil nga ipinag-utos kaagad ng Pangulo na magkaroon ng pag-iimbestiga ang luwa at base na nga rin po kay President Joy Salonga, meron na pong naganap na pag-uusap sa pagitan po ng City of Malolos Water District at kasama po ang Prime Water. Sa Malolos po ito. Okay? Yun po sa kanila. Kailangan po magkaroon ng improvement sa water supply service sa dalawang affected barangays. Nangako po ang Prime Water na i-repair ang pump station by June 13, 2025. At makikipag-coordinate din po sila na sa drainage contractor para po maisaayos din po. Ito po ay sa pagitan din po ng CMWD and Prime Water para ma-restore po yung damaged main line. Water is expected to return to normal levels upon completion of the repair and restoration of damaged pipelines before school opening. So abangan po natin ang magiging trabaho ng Prime Water kung tutupad sila sa kanilang pangako sa luwa. Paano po pag hindi po na-achieve yung target po ng Prime Water? Tignan muna po natin. Bigyan natin sila ng chance. Although marami na nagrereklamo sa Prime Water, bigyan natin sila ng chance. Dahil ang sabi naman po nila, sila yung naglilingkod sa bayan. Thank you po. Maraming salamat, Sam. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, mukhang decided talaga si Pangulo na papanagutin yung SIPCOR kung hindi makakatugon doon sa problema. At anong hakbang, yung posibleng hakbang, Yusek, yung pwedeng gawin ng pamahalaan kung sakasakaling hindi makatugon ang SIPCOR doon sa obligasyon nito?
Sa ngayon po, binanggit po natin mabilisang pagtugon sa problema para po maibsan ng dinaranas na hirap ng mga kababayan natin sa Siquijor. So, dahil nasa ilalim ng state of calamity ang Siquijor, maaari na po maggamit ang calamity fund para sa agarang aksyon at para mabawasan din ang delay sa implementasyon ng mga proyekto at mapigil din po ang labis na pagtaas ng presyo ng bilihin. At yun nga po, yung mga genset po ay ipapadala. Yan po ang pinakamabilis na maisagawa ngayon para maibsan po ang kahirapan ng ating mga kababayan sa Siquijor. Yusek, for the record, sino po ba may-ari ng SIPCOR? Ang SIPCOR po na siya pong nagme-manage ng kuryente or yung power provider sa Siquijor ay pag-aari pa rin po ng Villar Group of Companies. Ang SIPCOR ay pag-aari rin po ng Villar Group of Companies. At kaya po minamadali po ng Pangulo na makausap po ang SIPCOR para sa mas mabilisang pagtugon sa problema. Dahil kung tutusin po, hindi po ito bagong problema. Dapat noon pa po ito natugunan. Ang sabi nga po nila, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan. We hope that they will not abandon their obligations to their friends in Siquijor. Yusek, follow-up lang. Gaano na ba katagal yung problema doon sa Siquijor? Okay. Tayo po ay nagpapaimbestiga pa dahil mukhang matagal-tagal na rin po ito. Kaya nga po nag-declare na po ng state of calamity at meron po akong records dito at ibibigay ko na lang po sa inyo siguro ang mga detalye. Thank you, Alvin. Follow-up question, Clay Padilla. Good afternoon po, Yusek. Yusek, nabanggit niyo po pwedeng makansela yung kontrata, pero what violations or consequences pa po SIPCOR may face for failing to provide 24/7 power supply, and what case can be filed? Also po, na-assess na po ba, masasabi po ba that Siquijor is losing millions of money dahil po sa crippling power crisis? Sa ngayon, hindi ko po masasabi yung pinakadetalye kung ano ang maaaring solusyon. Dahil definitely po, ang gobyerno ngayon ang tumutugon para maibsan ang problema sa Siquijor na supposed to be dapat hindi po sinasagot sana ng gobyerno dahil nga mayroong private companies na dapat or kooperatiba na dapat at tumutugon sa problema ng mga kababayan natin sa Siquijor. Pero ngayon ito ay papasanin ng gobyerno. Karagdagang gastos sa kapabayaan ng iba. So titignan na lang po natin ang mga detalye patungkol po dito. Maraming salamat, Clay. Next question. Follow-up question, Pia. Ma'am, yung sa LUWA, before the midterm elections, President Marcos has ordered an investigation into the operations of Prime Water. So may update na po ba dito? Ongoing pa rin po ba yung investigation ng LUWA at may commitment na rin po ba yung Prime Water para ayusin yung kanilang serbisyo, at least even for the province of Bulacan po? Ayoko pong pangunahan pero most probably malapit-lapit na po na makapagbigay ako sa inyo ng detalye patungkol dyan. Hindi po ito tinutulugan lagi naming fina-follow up ang pag-iimbestiga dito. Bigyan nyo lang po kami ng konti pang panahon, baka po ilabas na po namin. May timeline po ba na binigay si Presidente sa investigation? Ayoko po magsabi by next week pero basta medyo malapit na po. By next week. Basta malapit na po. Salamat, Pia. Next question, Maricel Halili, TV5. Ay, ma'am, magandang hapon po. Ma'am, ano po yung masasabi ninyo dun sa naging hakbang ng Senado last night to remand yung articles of impeachment at ibinalik po sa Kongreso? Mensahe ba ng Pangulo? Wala po, alam naman natin, ulitin natin, kung tungkol sa impeachment ang pag-uusapan. Ang Pangulo po kasi, kung tutusin nyo, ngayong umaga, ang dami niyang pinuntahan. So, kung ang Senado, may mga ilang senador na busy sa pagtatanggol sa procedure, at may mga senador na busy sa pagtatanggol sa vice presidente,
Ang Pangulo po ay busy sa pagtatrabaho. Gusto niya sana, katulad ng ating sinabi kanina, maibigay ang mababang presyo ng bigas, makapagbigay ng mababang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado, at maibisan ko ano pong paghihirap ang naranasan ng ating mga kababayan sa ngayon. Yun, Presidente, hindi dahil ang trabaho po ng Senado, kung ano man po ang mangyari dyan, sila naman po ang mananagot sa taong bayan. But ma'am, as a lawyer, aren't you concerned of the worries of other lawmakers na that this might lead to constitutional crisis? As a lawyer, opinion ko na to ha. Okay. For me, depende po yan eh. Depende. So, ang pagre-remand back, dahil yan naman ang pagdesisyonan nila, may punto po kasi na kung meron lang sila naguguluhan, they can ask the House of Representatives, ano ba to? Certified ba to? Kasi when you say it's a certified, may verification at naipasa yan, consider dyan na may presumption yan of regularity. Ba? So, it can be an issue during the trial if they want. Pero to remand back, kung ano man yung kanilang adhikain, hindi po natin masasabi. Pero since nasa kanila man po yung jurisdiction, ang Senado na po talaga ang maaari mag-decision. Maraming salamat, Mase. Ivy Reyes. Good afternoon, Yusek. Follow-up lang po sa impeachment. May nasabi na po ba si President or ang palasyo sa usap-usapang dismissal ng impeachment? Tsaka, did he ever express any concern on the political effects he may face? Political effect that over he the may impeachment face. po? Ito naman, parang it will give a negative impact to the President because of the dismissal of the complaint against VP Sara. Ganun po ba yun? Hindi, I'm just clarifying. Pero negative impact kung madi-dismiss. Unang-una po, hindi po kasama ang Pangulo sa debate doon sa Senado. Makikita po ng taong bayan kung sino po ba kaya ang sumusunod sa procedure or sino ang naglalaro sa procedure para makaiwas o para maituloy ang impeachment trial. Sa Pangulo po, sa ngayon, uulitin po natin, hindi po kasi focus ng Pangulo ang impeachment, pero ayon din naman po sa Pangulo, ito po'y pangkalahatan. Kailangan din po talaga ng transparency, accountability sa lahat ng public servants. Hindi lamang po sa usaping impeachment trial. So pag sinabi po ng Pangulo na proseso, dapat sundin ang batas, dapat sundin ang konstitusyon. Huwag paglaruan ang mga procedure. Yung naaayon lang po ang paggamit ng procedure at rule of law para ito sa taong bayan, para sa interes ng taong bayan. So wala po tayo nakikitang ano bang negative impact na mangyayari sa Pangulo dahil hindi po siya kasama sa anumang pagtatagisa ng talino sa debate dito sa Senado. So kung ito may madismiss, sabi nga po natin, taong bayan po ang huhusga sa Senado kung ano po ang ginawa nila during the impeachment trial. Thank you po. Last question. Impeachment. Follow-up question, Ivan Marina. Sige. No, not impeachment. Babalikan ko lang yung sinabi nyo kanina, yung you challenged the SIPCOR na kung sinabi nyo walang iwanan, sana wag iwanan ng mga tao sa CQ or something like that. Clarify ko lang ito ba in reference to Senator-elect Camille Villar's statement thanking the Vice President for her support? In general, dahil pagkaibigan ka, nagsaserbisyo ka, hindi ka lang dapat para sa kita, para pagsilbi ka sa taong bayan. At ang dapat ang lahat ng mga pinagsisilbihan mo, ituring mong kaibigan. So kung ikaw ay magiging kaibigan at magsisilbi, tuparin mo. Thank you. Salamat, Ivan. Si relate impeachment, si ano muna, si Eden Suarez Santos pala. Sorry. Okay lang. Yusek, yung regarding po sa impeachment pa rin, sabi niyo po, kailangan sundin yung procedure, yung konstitusyon. Dapat po ito rin lang sundin ng Kamara Representantes kapag po nag-file ng impeachment complaint against the President po.
Kasi di ba merong i-final before yung Duterte Youth, pero hindi po binigyan ng pansin or hindi na po napagtuunan ng pansin ng Kamara na isa po doon sa kinu-question din ni Senator Alan Peter Cayetano. Mas maganda pong itanong niyo yan sa spokesperson ng House of Representatives. Hindi po natin saklaw yan. Thank you. Maraming salamat, Eden. Last question, Christian Rosores, Radyo 630. Ma'am, balik lang po ako dun sa SIPCOR kasi nabanggit din po sa report na nagbabayad naman pala yung local authorities doon sa SIPCOR. Meron po bang figure kung magkano yung nalugi from the LGU side dahil nagbabayad sila at the same time hindi na fulfill yung duties ng SIPCOR dahil nga po nag-cause ng malawakang blackout? Sa ngayon po, hihingin ko po yung pinakadetalye. At ongoing pa po kasi yung investigasyon, yung mas malalimang pag-iimbestiga. Kapag ka po tayo ay nagkaroon ng pinakadetalye patungkol po dito sa pag-iimbestiga, ibibigay ko po sa inyo kaagad-agad. Thank you, Christian. Ma'am, last question na talaga to. Chloe Hofana, Business World. Good afternoon, Yusek. Meron na po ba tayong priority bills for the 20th Congress? Actually, marami po. Meron po mga priority bills na pag-usapan po to sa nakaraang LEDAC, Common Legislative Agenda. Nandito po, unang-una, siyempre, unahin po natin yung National Government Rights Sizing Program at amendments to the Right of Way Act. Dalawa lang po ito sa pinakamahalagang dapat sana na maipataguyod na dahil malaki pong bagay kapag ito na isa batas, malaking bagay po ito para sa gobyerno. Nandyan din po yung The Konektadong Pinoy Act at pati po yung the amendments to the Universal Healthcare Act. So ilan lamang po ito. Marami po kasing batas na nais na maipasa, pero yan lang po muna ang aking maibabanggit dahil yan yung pinaka-importanting dapat sana na maipasa. Sa wage hike naman po, Yusek, the DBCC just released a position paper warning against the legislated across the board minimum wage hikes of 200 pesos and 100 pesos. Last time the president said he needs to weigh pa the economic impacts of this. So does this mean po na the DBCC's study, does that reflect po the stance of the president? Sa ngayon po, tatanungin ko yung Pangulo kung kanya na pong nabasa yung sinasabi. Dahil sa ngayon, ako personally po, wala pa po akong kopya nung yung sinasabi. Pero hindi ko pa po kasi naitanong sa Pangulo ang patungkol dyan. Baka po pag nagkaroon kami ng pagkakataon, maitanong ko po yung tanong na yan at ibibigay ko po agad sa inyo ang sagot. And last question na, if lawmakers pass the bill tonight, may chance po ba na ma-veto ito ni President since essentially alter ego niya po ang mga DBCC heads and mukhang hindi sila sang-ayon sa wage hike? So, hindi ko po masasagot sa ngayon. Kailangan mabasa pa rin po ng Pangulo ang mga detalye patungkol dyan. Kung ito naman po yung makakabuti sa mga manggagawang Pilipino, malamang ay maayon na ng Pangulo. Pero ang sabi po niya, kailangan po talagang aralin bago siya sumang-ayon. Kasi marami pong stakeholders concern na dapat din pong madinig sa parte na yan. Thank you, Yusek. Thank you, Chloe Hofana. Okay, so bago po tayo magtapos, 53 free Wi-Fi sites sa Tawi-Tawi. Ito ang tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. No Filipino is left behind. Kaya ang DICT ay naglunsad ng 53 Wi-Fi sites sa 25 locations sa Tawi-Tawi na ngayon ay may access na sa libreng internet. Pagpapatupad na rin ito sa Free Wi-Fi for All program ng Pangulo at DICT. Patunay ito na ang digital bayanihan kahit malayo ka sa sentro, kasama ka sa pag-unlad ng bagong Pilipinas. Mula trabahong digital sa Batanes, ngayon sa Tawi-Tawi Connectivity, at sa susunod naman ay Dumaguete para sa e-commerce. So yan lamang po, maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang hapon para sa bagong Pilipinas.